I was never even a good mother to you, nor a good wife to your father. In short, I was never a good person. Kaya siguro ako nakulong para mahanap ko na yung Diyos at magbago na ako. Kilala niyo si Carlos? Manugang ko siya. Bakit? Kilala mo ba siya? He's my ex. Ikaw yung ex-jowa ni Doc. Ikaw si Irene. The one and only. May kilala po ba kayong Leticia Madrigal? Wala. Ano bang palayo nang hinahanap niyong tao? Yun lang po yung nabanggit sa akin, Leticia Madrigal daw po eh. Hindi ko po talaga kilala. Sensya na, do. Ay, hinahanap niyo po si Dr. Annalyn? Oo. Naku, kilala namin siya. Naku, ang bait-bait po ni Doc Annalyn. Naku, hero po namin siya dito sa CTJ. Si Moira, nakalabas na. Alam niyo, parang nakita ko na itong eksenang ito. Ang pagkikita ng kabit at ng asawa. Pero ako, pinatay ko yung kabit. Tinay, patawarin mo. Oh, Giselle. Ba't parang malalim ang iniisip mo? Nakita mo na ba si Moira? Hindi pa. Balita ko, hindi mo naman pinayagan lumabas ng selda. Pero sabi nila, nagba-Bible study group daw siya dito. Yun nga daw eh. But then, Ray, you must remember, kahit naman yung demonyo, dating anghel, di ba? Giselle, don't you wanna give her the benefit of the doubt? Yung, na pwede siyang magbago. Well, I'd like to see hanggang kailan niya matitiis na magbait-baitan. So sa tingin mo, palabas lang lahat ng ito. Warden. Yes, Ma'am Giselle. Pumapayag na ako na palabasin si Moira sa selda niya. Sige po. Salamat. Oh, ba't parang biglang nagbagong isip mo? Well, Lynette called me earlier and sabi niya she's on her way here. We both know that Lynette is Moira's worst enemy. Her kryptonite. I'd like to see kung anong reaction ni Moira kapag si Lynette na ang kaharap niya. Kaya niya pa rin kayang magbait-baitan? Pwede ba, Moira, tumayo ka na dyan? Huwag ka nga lumuhod. Baka mamaya kagatin mo na naman yung paa ko. Pasensya na, nabigla lang ako. Gusto ko lang naman kasi humingi ng tawad sa'yo. Alam mo, Moira, hindi ako naniniwala na nagbago ka na. Naintindihan ko. Sige na, hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Moira, ano ginawa mo sa nanay ko? Wala akong ginagawa sa mami mo, Annalyn. Okay ka lang po? Okay lang ako, anak. Totoo yung sinabi ni Moira, wala talaga siyang ginawa sa akin. Sa katunayan nga, niligtas siya yung buhay ko eh. Oo, Dok, nagsasabi siya ng totoo. Oh, Doc. In fairness sa'yo, Moira, ha? Bago ka na talaga. Ay, Annalyn, naintindihan ko kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng paraan para magbago na ako. Lynette, patawad ulit. Kailan pa ba talaga? Nay, ano pong tingin niyo dun kay Ma'am Moira?
Naniniwala ka ba sa kanya? Lahat naman ng tao pwede magbago. Pero hindi pa rin ako convinced. Feeling ko nga sinadya lang ngayon para mas maniwala ako na talagang nagbago na siya. Pakiramdam ko nga binayaran niya yung lalaki. Pero, Tita Lynette, kasamahan po kasi namin yung nakabagsak po sa inyo eh. Opo, tite. So, imposibleng mabayaran siya ni Ma'am Moira. Hindi po kaya talagang nagbago na po siya? Oo nga po, tita. Baka naman talagang nagbago na si Ma'am Moira. Carlos! Ano ba? Aray! Ano ba, Carlos? I can show myself out. Pinagsabihan na kita. Tapos lalaitin mo pa yung asawa ko. Iniinsulto ko ng dalawang yun eh. You know, Carlos, it wasn't my intention to be here. Okay? I think yung universe na, yung gumagawa ng paraan para magkita tayo. Bakit dito mo sila dinala? Ang daming ospital. They insisted we come here. Hindi ko naman kilala yung dalawang yun eh. Nakabanggaan ko lang sila kanina, nag-shopping ako. Shopping? Doon mo nilista yung pera bili ko sa'yo? Akala ko ba pambayad mo ng utang? So what? It's my money already. Pwes, hindi ka na makakahingi sa akin pag naubos yun. Hindi ka na makakaulit. Fine. Pag naubos yung binigay mo sa akin, kay Lynette ako hingi. Hindi ako nagbibiro, Irene. Oras na malaman ko na lumapit ka kay Lynette o kay Annalyn, masasaktan ka sa akin.